Isang magandang araw sa inyo mga kababayan at magbibigay nga tayo ng reaksyon dito sa pahayag ni Senator Marcoleta. Ano po, yung flood control ay pinalitan lamang ng pangalan mga kababayan. So, sabay-sabay po natin tong panoorin ang Net25 mga kababayan. Isa sa pinagkakatiwalaang channel at talaga namang patas ang balita. Sa ating talakayan. So doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya ho yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan eh. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako ay talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun eh. Totoo po, oho. In comparison sa 2020, Ayan mga kababayan, talagang susuyurin mga kababayan. Malinaw na malinaw ang sana itong budget ng 2026 ay maging transparency. Kagaya na lamang po mga kababayan ng sigaw ng Iglesia ni Cristo, ang transparency. Dahil nga mga kababayan, itong budget ng 2025 ay talaga namang ang daming anomalya kung ano man ang nangyari mga kababayan. Isa na ang flood control project at marami ang maraming kontraktor na nakinabang, hindi lang kontraktor. Ang daming sabi-sabi mga kababayan ay maging nasa loob ng palasyo o politiko mismo ay nakinabang sa flood control project. So ito ngang 2026 na budget ay talaga namang susuyurin ang linaw mga kababayan, So, kailangan magmatsyag din ang taong bayan dahil ito ay pera mismo ng taong bayan. Lalo na yung ating mga OFW, kayo ang nagdadala dito ng malaking pera para sa bansang Pilipinas. So ituloy lamang po natin ito mga kababayan. 25 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Oh. Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen eh. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron akong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AIX, mapatupad man yan, mapa-AKAP, mapa-MAIP or MAIPIP, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey. Hindi nga. Ito nga. Kalahati pa rin ang populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours
yan ang ililibre natin. Pababa, ah? Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung 2,500 mo, katumbas ka limbawa yun, ng 200 200 kilowatts per mo, kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. Ah, So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong Napakilabangan. nakuha yung Opo. benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen. opo, oho. Dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporso niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500 Monthly. every month na ibibigay sa'yo. Oho, oho. Ay, mga kababayan, isang magandang panukala ito ni Senator Marcoleta, mga kababayan, dahil hindi lahat ng tao ay talaga namang nakakabayad ng kuryente. Meron nga natatanggap ang mga kababayan pero napupunta lang sa Shopee, yan, sa Sugal, direct man sa kanila. Ito, maganda ito dahil hindi na dediretso sa kamay ng may hirap, sa kamay ng medyo mabababang antas. Ito ay dediretso kagad sa kuryente. So, ibig sabihin, nakatulong talaga ang gobyerno direct sa taong bayan, hindi na kung saan-saan pa mapupunta ang pera, mga kababayan. Minsan ang tawag dyan, straight. Yan, popost lang, tapos straight na yung buhok. Pero hindi na pupunta sa tamang kalagyan. Sa pakinggan lamang po natin ito, mga kababayan. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption. Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi pa nadaan sa politiko. O, walang pasikat. Opo, hindi nadaan sa politiko. Ngayon, makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So, walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan pa eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito eh. Asa ka buwan ho ba? Oo, sa tingin ko ah. 600, mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. taba, yung buong lechon, Oo. ha? Inalis mo lang yung balat. Ganun. So, ayan mga kababayan, kayo na po ang bahalang mag-comment at ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng ating senator Marcoleta, po. Maraming salamat po mga kababayan.